Praise the Lord. Salamat po sa opportunity muli na binigay sa atin ng Panginoon to preach His Word. And I hope patuloy tayo nakikinig ng salita ng Panginoon at ating ipinapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos through listening to His precious Word. So tonight, I would like to share the message of the Lord. Actually, I prepared this message po for this coming Sunday. But I realized, it's not, hindi na po February. So, kaya ipipreach ko po siya ngayon pong gabi. So, the message of the Lord ay entitled, Show to God Your Love. Ipakita mo sa Diyos ang iyong pag-ibig. Now, maraming tao po ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Pero sinasabi ho yun ng maraming tao carelessly. Kahit po sa mga taong walang personal na relasyon sa Diyos, maririnig po natin sa kanila na mahal nila ang Diyos. But that is not possible. Sa isang tao na walang personal na relasyon sa Diyos, hindi po niya kakayaning ibigin ang Diyos ayon sa itinuturo ng salita ng Panginoon. And there are some Christians as well na sinasabi natin, we love God, I love you God, I love you Lord, pero sinasabi lang po natin yon because gusto lang natin makaramdam ng magandang pakiramdam. Kumbaga sa feelings natin, gusto lang natin maramdaman na mahal natin ang Diyos. But when we talk about the proof, when we talk about the manifestation, sometimes hindi mo nakikita sa ating buhay ang pag-ibig natin sa Diyos. When we love God, ang pag-ibig ho, when we talk about love itself, ang pag-ibig ay hindi mo pwedeng i-contain. Ang pag-ibig ay hindi mo pwedeng ikulong sa isang bagay. Ang pag-ibig ay hindi mo pwedeng i-isolate. Ang pag-ibig ay laging merong desire na ma-express niya ang kanyang sarili. So the same thing with our love for God, pag sinabi nating I love God, hindi pwedeng hindi alam. Pag sinabi nating I love God, hindi pwedeng hindi halata. Pag sinabi nating I love God, hindi pwedeng hindi maipahayag. So, ang pag-ibig sa Diyos ay dapat ipinapadama. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat ipinapakita. Ang sabi nga ho ng ating Panginoon Kristo in John 14, verse 15, ang sabi ho niya dito, mga kapatid, very familiar text sa bawat isa, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ibig sabihin, yung pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Diyos is inseparable. Ibig sabihin, lagi hong connected ang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Diyos. So you cannot say you love God kung ikaw ho ay nabubuhay ng masawayin sa Diyos. It doesn't mean ikaw ay kailangan maging perfect. It doesn't mean ikaw ay kailangan maging sinless. But pwede mong ma-evaluate sa iyong sarili, being a Christian, kung ikaw ay nabubuhay na sumusunod sa Diyos, or makikita mo sa iyong sarili na talagang ikaw ho ay nabubuhay willfully, na talagang gusto mo na sumusuway sa Diyos. So you cannot separate loving God and obeying God. Kaya ang sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. That is the proof na mahal natin ang Diyos. Sumusunod tayo sa kanyang utos. Now, ano ho ang ilan sa mga actions na pwede natin gawin upang maipakita natin na mahal natin ang Diyos? But of course, we need to first realize na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang po dapat nakabase sa ating actions. Of course, ito ho ay dapat talagang nakabase sa ating motibo sapagkat pwede mong ginagawa mga bagay na ito, yet hindi mo talaga iniibig ang Panginoon. Hindi mo talaga iniibig ang Diyos. So, napakahalaga ng motibo. Napakahalaga ng nasa puso natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. So, when we love God, of course, dapat yan ang ating motivation sa ating ginagawa. But of course, like what I said po kanina, may expression ng pag-ibig sa Diyos. So, ano ho yung mga actions para maipakita natin na mahal natin ang Diyos? Number 1, pray often. Tayo ho ay nananalangin palagi. Ang pananalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Palagi pong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na tumawag tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga dalangin. At napakahalaga na tayo'y manalangin ng walang patig. Sapagkat
makikita natin na kung mahal natin ang Diyos, talagang tayo ho ay makikipag-communicate sa Kanya. It is very obvious, mga kapatid. If we love somebody, if we love someone, hindi pa pwedeng wala tayong communication. Hindi pa pwedeng wala ho tayong, kumbaga, pakikipag-usap sa isang tao na ating iniibig. So, the same thing with God. If you truly love God, you will communicate with God. And when we talk with God, masasabi natin pag-ibig sa Diyos ang ating pananalangin kung sa ating pananalangin ang gusto natin, yung gusto ng Diyos at hindi yung gusto natin. So, if we love God, tatawag tayo sa Diyos. Tatanungin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At kung mayroong gustong sabihin ng Diyos sa ating pananalangin, makikita ho natin sa buhay natin yung pagsunod sa kanyang kalooban. Whatever it is, ano man yung kanyang require, ano man yung kanyang alisin, ano man yung kanyang gustong baguhin, ano man yung gusto niyang i-improve or ibago sa ating buhay, susunod tayo sa kanya sapagkat pag may sinabi ang Diyos, nakikinig tayo at tayo ho ay umiibig po sa ating Panginoon. So pray often. Kamusta ho ang ating prayer life? You cannot say you love God kung hindi ka ho tumatawag sa Diyos. Kaya napakahalaga, every day, hindi pa pwedeng wala tayong time sa pananalangin. Kaya nga, ang isa ho sa devotion natin past few days is prioritize our prayer life. I-priority natin ang ating prayer sapagkat ang dami hong pwedeng baguhin sa ating buhay pag tayo po ay merong panahon sa Diyos, quiet time with God, at tayo ho ay laging dumadalangin sa Panginoon, whatever situations, whatever trials, whatever circumstances na ating nararanasan. Sapagkat pag tayo nakikipag-usap sa Diyos, ang prayer is not one-way communication. When we pray to God, we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit will speak to our spirit kung ano ho yung gustong sabihin sa atin ng ating Diyos. And most of the time, i-confirm po yun sa atin ng salita ng ating Panginoon. I will give you one example. Sa aking buhay, sa mga experiences na nararanasan ko, ay nagiging sensitive ako kung paano kumikilos ang Panginoon. And as I pray to God, alam ko na meron siyang mga bagay na gustong baguhin sa aking buhay, mga attitude na gusto niya iayos sa akin, or mga kailangan ko sa aking buhay na napakalagang meron ako. So, I will give you one example or testimony. Last Saturday ho yata yun, pauwi kami ni Gigi ng bahay, ay nagpa-drive po ako, tapos alam ko sa sarili ko na maayos yung driving ko, wala akong maling ginagawa, and then mag-right turn ako, or not right turn, parang just kakanan po, signal light, and then medyo mabilis yung takbo, no? And then nakita ko na side mirror at sa mirror ko na merong motorsiklo sa likod. Mabilis rin ho yung takbo, pero nasa likuran ko po siya at malayo ho yung space, kaya pumanan ho ako. And then pagkanan ko, may bumusinang malakas, sabi ko ano eh. Sabi ni Ma'am G, ano yun? Bakit may bumusinang malakas tayo ba yun? Sabi ko sa sarili ko, marinis yung conscience ko, hindi ko rin alam eh kung bakit. Tapos maya-maya, lumagpas yung motor, bumusina po siya, tapos nag-hand sign po siya, hindi ko na po alam kung ano yung hand sign. And then all of a sudden, naging aggressive ako, gusto kong habulin. Okay, nung hinapol ko, syempre nabigla na rin ako, tapos bigla siyang uminto rin ako, tapos hahabulin ko talaga. And that time, syempre kasama ko po si Gigi, and then pinigilan po niya ako. Okay, inatak niya akong ganyan. Masakit nga ako ng pagkahatak niya sa akin. And then after nun, few seconds, kumalma na ho agad ako. And then pagpunta ho namin sa gasolinahan, sorry ako sa kanya, sabi ko, I'm sorry dun sa nangyari sapagkat yung ganung sitwasyon. No? Then after noon, naging sensitive na ako dun sa Panginoon. Lord, bakit mo pinapayagan yung ganung sitwasyon? And then nung Monday, pumunta po akong barangay, magde-devotion po, dapat ako yung naka-assign. At that time, ako lang rin yung available pastor. Wala po yung mga pastor ho dito sa Batya nung Monday. So, and then pagdating ko doon, ay maaga pa lang ho, nandoon na ako, and then wala ho akong mababayang studyhan or wala akong mga tao doon sa barangay for devotion. And then until bago mag 8 a.m., umalis na ho ako. Pag-uwi ko ng bahay, pumunta pa ako ng Rodriguez. Okay, mabagal lang rin ako ko, parang naglalakad yung sasakyan, walang traffic, magaan. Okay, yung paharap, papunta, and then nag-asal ako, magsasay na hihinto. Tapos, wala rin ako wala, may bumusina na ng malakas ng motor po sa akin at tumingin pa po sa akin. So, medyo nakalayo siya, bumusina akong ganyan, pero sobrang hina.
Then iisip-isip ko, Lord, bakit ako gumanti? The Lord, I'm sorry. And then pauwi na ako ng bahay the same day, Monday morning din po yun, pauwi na ako ng bahay doon sa amin namang subdivision. Meron po doong circle. Yung circle doon, pagdating mo circle, kakanan po talaga yung daan doon. Pagkanan po ganyan, may nakaharang ng sakyan, mabagal lang din yung takbo ko, tapos medyo may bulagang motor sapagkat line spot. Pero mabagal lang mo yung takbo, kaya walang banggaan. Binisinahan din po ako ng malakas. At tinitigan po ako. Tapos pinalampas ko lang rin ho yun, tinignan ko yung sign niya sa likod, parang sinasabi niya, dapat nag-circle ako. Pero alam ko ho na hindi na ako dapat dumaan ng circle sapagkat kakanan po ako eh. Hindi ko na po kailangan umikot. So, pero sa iniisip ko, wala naman akong mali, Lord. Bakit pinapayagan mo yung mga, I'm sensitive, niisip ko kung meron bang mali. Baka may mali sa driving ko. Okay, so, that time, umuwi ako ng bahay, nagkatong si Gigi, magkakape ka? Kasi hindi pa ako usually nagkakape pag umalis ng bahay. So, hindi na ako nakasagot sa kanya, natutulala ako. Nag-iisip ako kung ano yung mga nangyari. So, makita ko ng bahay, kasi bago ako umalis, hindi po ako nakapag-devotion. Ang i-prepare ko yung i-devotion ko sa barangay. So, pag akit ko ng kwarto, nagde-devotion po ako. At yung naging devotion po na yon is about Daniel. Nalala niyo po ba yung devotion sa mga nakapakinig? Daniel, ayaw nila na yung mga rulers that time ay makita si Daniel na nanalangin sa Diyos dahil he is a faithful man. And because of that, sila ay nakipag-usap sa hari na magsulat ng decree na sino man ang mananalangin sa Diyos or sa tao man ay ipapatapon sa kulungan ng mga leon. So merong mga tao na gusto makasakit sa kanya or masaktan siya. But si Daniel ho ay hindi napigilang manalangin sa Panginoon. He prayed to God 3 times a day. At makikita ho natin yung naging consequence noon. Yes, pinatapon siya sa kulungan ng mga leon, pero hindi siya nasaktan, hindi ho siya nagalusan. And after ng devotion na yun, umiiyak na po ako. You know why? Because I realized, kinakausap ako ng Panginoon. Kinausap ako ng Diyos. May sinabi sa akin ng Panginoon. May tinuro sa akin ng Diyos. Ang isa sa tinuro sa akin ng Panginoon, as I sensitive to His operation, is yung calmness, yung patience, yung faith, even kindness, tinuturo sa akin ng Panginoon. So that is one experience in life na if we pray to God, if we spend time with God, hindi pa pwedeng hindi tayo kausapin ng Diyos because God has a will, a plan, a purpose for our life at marami siyang gagawin sa buhay natin na pagbabago, pag-aayos upang mangyari yun sa atin at hindi pa pwedeng may plano at kalooban ng Diyos sa iyong buhay na hindi niya yung sasabihin. That's why napakahalaga na we pray to God upang malaman natin yun. So, if we love God, if we love the Lord, we will communicate with Him. We will spend time with Him sa usapin ho ng pananalangin. And the second thing, read the Bible regularly. Because ang Bible ho ay galing sa Diyos mismo eh. Kung sinasabi ho natin, can we say today or tonight, I love my Bible or I love God's Word? If we can say tonight, mahal ko ang salita ng Diyos, sinasabi mo na rin, mahal mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay galing mismo sa Panginoon. All Scripture is God-breathed. I'm not saying na ang Bible ay Diyos, pero ang Bible ho ay isip ng Diyos. Ang Bible ho ay love letter ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. So the more you read your Bible regularly, the more you will love God and the more you show na iniibig mo ang Diyos. Isang bagay na tayo ho, mga kapatid, ay nakapaglilingkod sa Panginoon sa ministry. That is also one way to show our love for God. Pero hindi pa pwedeng papayaan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga ng psalmist, I delight in God's Word. Amen? In Psalms 1:2. But his delight in the law of the Lord and in His law that he meditate day and night. If we really love God, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, babasahin natin ang salita ng Panginoon. Lalo na ho sa panahon natin ngayon. Tayo ho ay nasa mundo na napakaraming mga information, distractions, mga bagay sa buhay natin na pwedeng makadistract sa atin at makaagam ng ating atensyon sa ating Panginoon. So napakahalaga na tayo ay mas lalong maglaan ng panahon ng salita ng Diyos. Kahit isang talata yan or isang chapter yan, huwag natin ho yun pababayaan.
Marami yung ways para tayo ay makapagbasa ng salita ng Diyos at yun ay ating maitago sa ating puso. Amen? Kung ikaw ay natatakot, maghanap ka ng mga passage about sa fear. Kung ikaw ay nangangamba, maghanap ka ng passage about sa nangangamba or whatever, ano man yung sistema na gusto po natin gamitin. Ang napakahalaga, pinabasa natin ang Biblia natin araw-araw. Because if we read our Bible regularly, mga kapatid, mas lalo hong napoprogram ang ating isip sa kaisipan ng Diyos. Kung paano nag-iisip ang Diyos, magiging ganun ho ang ating pag-iisip. That's why yung ating mga desisyon, yung ating mga landas na tinatahak ay naayon sa kalooban ng Panginoon. If ang mind natin is program ho ng salita ng Panginoon. And without the Word of God, yung viewpoint ng mundong ito ay ma-overpower niyan yung viewpoint ng Diyos. Naturally, sapagkat mas marami yung nagiging information or nakukuha nating teaching sa mundong ito kaysa sa teaching ng salita ng ating Panginoon. At pag tayo ho ay masyado hong nagugol ang ating isip, ang ating puso sa mga bagay ng mundong ito. Ang sabi nga po sa John, the love of the Father is not in Him. So, mahihirapan ho tayong maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos at the same time, ma-express natin yung pag-ibig natin sa Diyos pag masyado hong ang mind natin ay program ng mga bagay sa mundong ito or ng mundong ito. So, if you love God, if you want to show your love to God, read the Bible regularly. And syempre, sabi nga ni James, sa James 1:22, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So if you love God, you will read His word, and you will not just read His word, but kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung pinagagawa ng Diyos, willing kang sumunod at willing mong gawin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kasi madali hong makinig ng salita ng Diyos. It is easy to listen to the Word of God, to be blessed by the Word of God, to be comforted by the Word of God, to be enlightened by the Word of God. Madali po yan, mga kapatid, lalo na kung tayo makikinig sincerely, with attention, with concentration. Pero ang dapat din nating isasabantayan sa buhay natin, when we talk about the responsibility na napapakinggan natin sa salita ng Diyos, are we willing to obey? Handa ba tayong sumunod? Because if we love God, we will keep His commandments. We will follow Him sa ating buhay. Mabubuhay tayo ng sumusunod sa Kanya, sa sinasabi niya, sa pinagagawa niya. It doesn't mean magiging perfect ka. It doesn't mean hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. Pero alam mo sa sarili mo kung ikaw ay nabubuhay pa sa pagsunod sa salita ng Diyos or sa buhay na sumusuway sa salita ng Panginoon at nabubuhay sa nais ng mundong ito. So to show your love for God, to show your love to God, read the Bible regularly. And then, serve at church and in the community. Serve at church and in the community. Maglingkod tayo sa church at sa community. Mga kapatid, pag sinabi hong paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga sumusunod tayo sa direction ng Panginoon sa ating buhay. At ano man ang panawagan ng Diyos sa bawat isa ho sa atin, yan ho, mga kapatid, ay bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan upang yan ay magawa natin. Magamit tayo ng ating Panginoon. So, whatever the direction of God for your life, in your life, you better obey. Kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanyang direksyon. Susunod ka sa Kanyang gabay. Susunod ka sa Kanyang pangunguna. Hindi pa pwedeng tayo ho ay hahakbang ahead of God. Hindi pa pwedeng tayo po hahakbang nang wala ang Diyos. So, if we serve God, we need to obey His direction sa ating buhay. At church and in the community, at kahit kailan ho, hindi natin pagsisisihan ang panahon or even ang ating mga resources na ibinigay natin sa ating Panginoon at sa Kanyang gawain. Because in Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi ko ang Diyos para kalimutan niya ang iyong ginagawa at ang pagpapagal sa pag-ibig. Amen? Makalimutan man ni pastor yan. Makalimutan naman ng ibang tao yan. Hindi man mapansin na kung sino man. Hindi man mapalakpakan. Hindi man mapuri. Hindi man mapansin. Basta ginawa mo ang isang bagay na paglilingkod sa Diyos dahil mahal mo ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi liko para makalimutan niya ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga dyan, which He have showed toward His name, in that He ministered to the saints and do minister. And I wonder how many Christians na marami hong opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin upang tayo makapaglingkod sa church at sa ating community. Pero pinababayaan lang ho natin, nilalampasan ho natin. Hindi natin pinapayagan ang ating sarili na maging bukas ang ating mata
maging bukas ang ating kamay, maging bukas ang ating puso, maging bukas even yung ating mga possessions sa mga tao na nangangailangan or sa mga sitwasyon na dapat tayo ho ay nakapagmiministeryo sa ating pong Panginoon at sa Kanyang gawain at sa mga kapatid natin sa ating Panginoon. Serve at church and in the community. Amen? Hindi natin pagsisisihan yung time na ibinigay natin sa ating Panginoon. Hindi ho natin pagsisisihan po yan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi natin pagsisisihan yung time na tayo ay nasa church. Hindi natin pagsisisihan yung time na tayo ay nakapaglilingkod sa ating community. Sa school man yan, sa workplace man yan, sa ating family man yan, hindi natin pagsisisihan yan. Lalo na kung yan ay ginagawa natin bilang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating Diyos na siyang umibig ho sa atin. Now, nakita na po ba natin yung ating sarili na minsan, kagaya nga ho ng sabi ko last Sunday, sinasabi natin, I love God, I love Jesus, pero Lord, wag mong ipagawa sa akin to. Or, I love you Lord, at naglilingkod tayo sa Panginoon, pero yung attitude natin ay mali, in the sense na naiisip natin, gagawin ko to kasi wala namang ibang gagawa. So, sometimes, ganun ang attitude natin. So, pag naging ganun ho ang attitude natin, mga kapatid, nagpapakita po yan na hindi talaga natin mahal ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At the same time, tayo ho ay hesitant sa ating hong paglilingkod at sa ating pag-ibig sa Kanya. Now, what are the reasons or what are the causes kung bakit tayo ho ay nagiging hesitant na ibigin ang Diyos sa ating buhay? Number one, because of busyness. Because sometimes, yung ating schedule ay sobrang dami. At hindi na ho natin, wala na ho tayong willingness or commitment na tayo ho ay maglalagay pa ng lugar or margin para tayo ho ay makasunod sa ating Panginoon. So, busyness. Kaya napakahalaga, mga kapatid, lagi nating unahin ang Diyos. Kahit tayo ho ay nasa ministry, ako po hindi ko pwedeng sabihin kay Lord, nagpapastor ako, nagka-counsel ako, pag merong lumapit sa akin, nagpe-pray ako sa mga kapatid sa church. If I have the opportunity, nagbe-visit ako Panginoon, I cannot say that to the Lord. And then sasabihin ko sa Panginoon, Lord, dahil ginagawa ko yung mga bagay na yon, wala na akong time para unahin ka. Wala na akong time para maglaan pa ng time sa iyo, basahin ang salita mo at tawagan ka sa aking buhay. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, asan po ang Panginoon? Asan si Jesus? When we talk about our work, asan si Jesus? When we talk about our family, asan si Jesus? When we talk about our church, asan si Jesus? When we talk about our career, asan ho si Jesus? Siya ho ba ay number one priority sa ating buhay? Every time tayo ho ay nagigising sa umaga pa lang, that is the very manifestation kung talagang priority mo ang Panginoon sa iyong buhay. Pagising mo pa lang sa umaga, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Pagising mo pa lang sa umaga, hinahanap mo na ang salita niya. Pagising mo pa lang sa umaga, ninanais mo na makalapit sa Kanya sapagkat hindi ka papayag na lilipas ang araw na hindi ka tama sa harapan ng Diyos. If you love God, hindi ka papayag na aalis ng bahay, papasok sa school, papasok sa trabaho, nang alam mo sa sarili mo na hindi ka tama sa harapan ng Diyos. So busyness, mga kapatid, are one of the reasons kung bakit hindi natin maipahayag yung ating pag-ibig sa Diyos or masyado tayong hesitant sapagkat lagi tayong maraming schedule. And you know what? If you trust God, if you love God enough, and if you realize kung sino yung Diyos na yung iniibig, marirealize mo na ang Diyos kaya niyang i-multiply yung segundo, yung minuto, yung oras sa iyong buhay. God can multiply that. In the sense na ang idea po, God can make your work fruitful sa mga bagay po na more than na iyong iniisip or more than na iyong inaasahan. If you just prioritize the Lord. If you just have time to spend listening to God and talking to God, and you prioritize your relationship with God. So busyness. And then, at the same time, sense of inadequacy. Ang idea, minsan iniisip po natin na parang hindi tayo qualified. Or iniisip po natin na merong mas ibang gifted. Di ba? Merong mas ibang magaling. Merong mas ibang marunong. Kaya ako sa sarili ko, hindi ko na ginagawa yan. Kasi iniisip natin minsan, hindi natin kaya. Hindi tayo gifted. But if we will look at the Bible in 2 Corinthians chapter 3,
verse 4 to 6. 2 Corinthians 3, 4 to 6. Tingnan po natin ito sandali. Okay, 2 Corinthians chapter 3, verse 46. 4 to 6, ang sabi ko dito, "And such trust have we through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us." Ang atin daw hong kasapatan ay sa Diyos, at ang Diyos natin, ang sabi diyan, who also hath made us what? What, mga kapatid? Ginawa niya tayong able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. So it means, this verse alone, mga kapatid, makikita ho natin na ang Diyos, binigyan ho niya tayo ng kakayahan upang tayo ay makapaglingkod. That's why we cannot say, wala akong time to serve the Lord, or hindi ako gifted para maglingkod sa Panginoon, or hindi ako deserving para maglingkod sa Panginoon. Well, we are not really deserving because tayo nakapaglilingkod sa Diyos by the grace of God. Pero hindi natin pwedeng gamitin yung idea na hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat para hindi na tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat all of us, tinawag ng Diyos, iniligtas ng Panginoon at hindi niya nais pumunta lang tayo ng langit. Do you realize that, mga kapatid? Although madalas na ho natin yung napapakinggan, pero do you really realize sa iyong buhay na hindi ka lang niya iniligtas para lang pumunta ng langit? Iniligtas ka ng Diyos sapagkat may purpose siya sa iyong buhay. Iniligtas ka ng Diyos, inilagay ka niya sa katawan, sa church, sapagkat gusto ka niyang gamitin. Gusto ka niyang ilagay sa posisyon na ikaw ay kanyang gagamitin para sa kanyang kaluladian, para sa kanyang kapurihan. At anuman yung panawagan ng Diyos sa iyong buhay, bibigyan ka niya ng kakayahan upang magawa mo anuman yung panawagan ng Panginoon sa iyo. So the question is, do we love God? Do we trust God enough para kung ano ho ang panawagan niya sa ating buhay, tayo susunod sa Kanya, tayo magpapagamit sa Kanya. There are times, kini-question ko rin yung sarili ko pag ako po'y ginagamit ng Panginoon sa anuman kong bagay sa ministry. When I look at my life, when I look at myself, I realize, Lord, I'm not deserving. And pag nag-dwell ako doon, parang nandun ako sa idea na ayaw ko na magpagamit sa Panginoon. I'm not deserving in the sense na I know na wala naman ho akong kasapatan sa aking sarili. But when I realize na ang kasapatan ay sa Diyos, and it is a great privilege na makapaglingkod sa Panginoon, at andyan ang Diyos na mapagbiyaya, binibigyan na tayo ng opportunity na makapaglingkod, therefore, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Lagi ko naiisip na, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero dahil ito yung pinagagawa mo sa akin, kaya ko to, magagawa ko to. Kahit sinong taong hirap, or anumang ministeryo, ang initial parang, Lord, hindi naman ako karapat-dapat, pero why me? Di ba? May mga ganun tanong tayo. Pero ano man ho ang ating magiging sagot doon, one thing na dapat nating ma-realize, nilagay tayo ng Diyos sa gawain sa ministry, at tayo tinawag niya as able ministers. Huwag nating iisipin hindi natin kaya. Dahil andyan ang Diyos na nangako, i-equip niya lahat ng kanyang tinawag. Amen? I-equip niya tayo. And then, reasons kung bakit tayo nagiging hesitant na ibigin ng Panginoon, selfishness. Dahil yung paglilingkod ay hindi madali. Yes, hindi mo madali. There are times kailangan mo i-sacrifice ang iyong time, personal time. Kailangan mo i-sacrifice ang iyong possessions. Kailangan mo i-sacrifice ang iyong comfort. So, hindi ho madali ang maglingkod sa Panginoon. May mga sacrifices. So, if a Christian is careful enough or sensitive enough sa kanyang sarili, maiisip po natin minsan na masyado lang tayong makasarili. Kaya minsan hindi tayo nakapagpapagamit sa Panginoon or nakapaglilingkod sa ating Panginoon. Lalong-lalo na pag nandun na tayo sa idea na parang nakikita natin, binibless na ako ni Lord. Binibless na ni Lord yung aking trabaho, binibless na ni Lord yung aking negosyo, binibless na ni Lord yung aking pag-aaral, binibless na ni Lord yung aming buhay. At minsan pag nakikita ng isang Kristyano na okay naman kami, nakakakain naman kami,
Na-enjoy namin ang aming buhay, ang aking buhay na-enjoy ko. Magiging madali sa atin na dahil pinagpala na tayo, magiging madali na sa atin minsan na hindi maging pagpapala sa buhay ng iba. But if we are not selfish enough, mga kapatid, at ipapakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos, the more na ibinibless tayo ng Panginoon, the more na tayo ay willing magpagamit sa Diyos at buksan natin ang ating kamay, ang ating puso, ang ating paningin sa mga tao na nangangailangan ng ating paglilingkod. So, selfishness. And then lastly, lack of love. Kakulangan sa pag-ibig. Ito ay isa sa napakahirap namin. Kaya sometimes ayaw nating ipakita o hindi natin maipakita ang pag-ibig natin sa Diyos sapagkat tayo ho ay aamin, talagang we just don't care. Talagang wala lang talagang pakialam. Yun po ang talagang mahirap aminin. Pero lagi natin tatandaan, pag tayo ay nag-aalinlangan na maglingkod sa ating kapwa, yan ho ay nagpapakita ng kakulangan ng debosyon natin sa Panginoon. I remember the story about the Good Samaritan. Diba? Ang daming dumaan dun sa isang tao na makikita natin na binugbog, ninakawan, at siya ho ay nasa punto na ng kanyang buhay na lalagutan na siya. Siya ho ay dying, nangangailangan. So maraming dumaan, may mga dumaan religious people, may alam sa salita ng Diyos, pero nilampasan lang ulit. Then, a Good Samaritan, because typically speaking, sa culture po ng Samaritan, they were not good. Pero sinabi ni Jesus, a Good Samaritan. So pagkat yung Good Samaritan, di po ba, binamot po niya yung taong yun, ibinigay po niya yung pangangailangan, kinuha pa po niya, dinala pa po niya, nilagay pa po niya sa inn, no? Pinagpahinga po niya doon, binayaran niya kung magkano, at nagbigay siya ng pera for almost 3 weeks na pwedeng gamitin ng taong yun. And then, babalikan pa po niya after po niyang ginawa yun. So makikita natin sa Good Samaritan na nakakita siya ng tao na nangangailangan, dying at that moment. At hindi po niya yung basta nilampasan. Pinadaman niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kindness, yung kanyang generosity, yung kanyang compassion, yung kanyang care. And I wonder how many Christians na maraming dumadaan sa buhay natin na inilalagay ng Panginoon, nangangailangan. Maybe ng ating prayers, maybe ng ating kahit pakikinig lamang, or maybe ng ating mga bagay na pwede nating i-offer, even our possessions. Pero sometimes, kulang tayo sa pag-ibig. Because there are so many things in our life na iniisip po natin mas mahalaga, mas importante. Lalong-lalo na yung mga schedule natin, yung mga task natin, yung mga tungkulin natin. That's why nami-miss natin yung mga opportunity na tayo gagamitin ng Panginoon upang pagpalain ng isang tao at masabi ng taong yun, finally, may nakikinig sa akin. Finally, may nakadadama sa akin. Finally, naranasan ko ang pag-ibig. So how many of us, mga kapatid, can we truly and honestly say, we love God, we love the Lord? Because when we talk about the love of God sa buhay natin, we all agree na inibig tayo ng ating Diyos. Ipinakita niya yung kanyang dakilang pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. When Jesus Christ died for our sins, He died on our behalf, at tayo ngayon, pag humingi ng tawag sa Panginoon, humingi ng pagsisisi sa ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa ating kasalanan, past, present, and future. And imagine the love of God. Hindi ka iniligtas ng Diyos kasi alam niya, after mong maligtas, magiging perfect ka. After mong maligtas, hindi ka magkakasala. Alam pa rin ng Diyos na after mong maligtas, magkakasala ka, magkakamali ka. Yet, God save you. It is because He loves you. Dahil inibig ka ng Panginoon, ay inibig tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamanipulate. Ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay sa atin ng kakayahan na pumili. Amen? Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi mapapantay sa kahit kanino. Kaya nga sinabi sa Romans 8:32, kung yung Ama ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, ano po kayang bagay ang hindi kayang ibigay sa atin ng ating Diyos? So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi issue. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi questionable. Ang questionable ngayong araw na ito, ngayong gabing ito,
ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Can we say tonight, I love you God? Hindi lang dahil para maramdaman nating mabuti ang ating pakiramdam, na masabi lang natin mahal natin ang Diyos, kundi sasabihin natin, I love you Lord, I love you God, I love you Jesus. And we will make a commitment na yun ay ating patutunayan. Sa araw-araw na pananalangin, pagbabasa ng salita niya, paglilingkod sa church at sa community. And imagine that. You express your love to God, at the same time, meron pa rin benefit at blessing yan sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Amen, mga kapatid? Let us pray. Our Father in heaven,